So yun guys, nandito na tayo. Ganda. Sa nakaraang video natin, ginulat tayo ng Atulayan Island. At sa lugar na to, natagpuan natin ang isa sa mga tinatagong kayamanan at paraiso ng Pilipinas. So yun guys, meron tayong nakitang spot dito. So papalipad tayo ng drone, set up lang tayo saglit. Tapos pakita ko sa inyo yung pinakaganda ng lugar na to. Ganda ng spot namin dito ngayon. Ang kagandahan pa dito, wala pang masyadong tao, kaya nakakuha natin yung pagka genuine ng lugar. Habang naghahanda kami para makapagpahinga, may nalaman kaming kwento tungkol dito sa lugar na kung nasaan tayo ngayon. Doon kasi talagang may pangmayari noon. Kumbaga sa tawag dito sa amin, Parang may bantay, sabi nila. Bantay. Yung pagpapicture mo kanina, gusto ko sanang sabihan kayo. Gusto kong sabihan kayo kanina na huwag kayo mag biro-biro dun sa balon. O kahit magtingin lang dun sa sa may balon. Kasi talaga yun eh. Kumbaga dito sa amin, parang delikadong lugar yun. Hindi naman sa nahulog dun sa balon. Kumbaga pagkatapos nilang mag-enjoy dun sa balon, pagka-uwi nila, bigla sila magkasama. Lumalaki yung alon guys! Okay ka lang? Ang kwentong ito ay base lamang sa mga karanasan ng mga iilan noong unang panahon at hindi nangangahulugan na ito ang nirerepresenta ng lugar na to dahil hindi natin maikakaila ang ganda ng lugar na to. Dito tayo sa isla ngayon guys. Aalisin tayo guys para sa manindong sa inyo guys. Ulit. Hey guys, it's 5:10 in the morning. At nandito pa rin tayo sa Atulayan Island. Pero preparing na rin tayo kasi alis na tayo. Kasi pupunta tayo ngayon ng Albay. So, dadaan tayo sa mga bundok na yan mamaya. Ang isa sa mga kinatuwa ko sa lugar na to, kahit sobrang layo nito sa mainland, mayroon silang mga bagay-bagay na makakapag-provide ng mga pangangailangan nila dito. At syempre dahil ito sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga taong nakatira dito. So yun guys, nagutom si Madam. Bumili tayo ng biscuit. At habang hinihintay natin yung bangka na sasakyan natin papuntang mainland, in-enjoy na muna natin tong lugar kasi hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakabalik sa islang ito. So bumili si Madam ng isda.
Magkano yan? Look, this is only 100 pesos. 100 pesos. Anong isda yan? I don't know. Ano is that, Tom? Bumili tayo ng isda kasi lulutuin natin yun ng baon natin papuntang Albay. Kasi 2 oras yung biyahe natin papunta doon. So yun, sakay na tayo sa bangka. Habang naglalayag tayo sa karagatan, sinalubong tayo ng malakas na alon na may kasamang pagulan. Siya rin naman ang pagsabay ng pagloloko ng sinasakyan nating bangka. Lumalaki yung alon guys. Ang laki ng alon. Lumalaki yung alon. Sa pagkakataon na to, nagbabago na yung tunog ng makina ng bangka na sinasakyan namin. Hanggang sa namatay na nga ng tuluyan yung makina ng bangka na sinasakyan Nasa natin. gitna tayo ng karagatan guys. Puro dagat po nakikita natin. Nasa gitna tayo ngayon. Tapos dyan lang pala bundok na yun. Dahil taong laot siya. Lumalakas yung alon. Ilang minuto rin yung ginugol natin sa paghihintay bago tuluyang maayos yung bangka na sinasakyan natin. Okay ka lang? Ha? Relax ka lang? Part yan ng adventure mo? Part yan. May gilid. Oo, diba? Kesa din tayo sa Hindi, yung iniisip ko yung mga gamit. Pinapa-enjoy lang sa ni Lord yung... Yung drone, yung Pinapa-enjoy lang sa ni Lord yung... yung buhay isla. yung adventure mo ngayon dito sa Bicol. Ako, nilalamig na. Namatayan kami ng bangka dito sa gitna ng dagat guys. At medyo malakas yung yung alon. Pero part yan ng adventure natin. Pero kinakabahan na si Madam. Sa kabila ka naman. Kabila daw, kabila. Kabila daw na. Yun! Okay na guys! Alright! Tara na! Ayan po, taga-isla daw po siya. Pero ang ginawa niya, taga-hawak lang. Binubuking mo naman ako. Ay, sa ate. So yun guys, nakarating na rin tayo dito sa may NATO, sa may port. Grabe experience yun. Biglang lumaki kasi yung alon, biglang umulan. Tapos namamatay yung bangka na sinasakyan natin. Pero goods, galing ng mga bangkero natin doon.